Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po akong tagapakinig sa inyong channel, kung kaya naisipan ko pong isulat itong aking kwentong aswang upang ibahagi sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junior. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa pamangking kong si Janine. Noon ay hindi naniniwala sa aswang ang aming pamilya, ngunit nang makaranas kami nito ay nagbago ang aming paniniwala. Ang ina ni Janine ay ang nakakatanda kong kapatid na si Ate Charis. Nang mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang anak ay nasa high school pa lamang ako. Dahil doon ay malimit na ako ang napag-uutusan nito sa mga kinakailangan niya. Nasa abroad kasi ang asawa ni ate, kung kaya kami ni tatay at nanay ang nagbabantay sa kanya. Wala naman akong nagagawa kung hindi sundin na lang ang iniutos sa akin dahil ako lang naman ang nag-iisang kapatid nito. Subalit, hindi ko inakala noon na isang beses pala na susundin ko ang utos ng aking ina ay muntika na akong mapahamak dahil sa aswang na tumambang sa akin ng gabing iyon. Noon din ay hindi pagaanong nauuso ang pagpunta sa ospital sa tuwing may nanganganak. Kumbaga, ang uso po noon ay ang panganganak sa pamamagitan ng mga komadrona. Kaya nang manganak ang aking kapatid ay sa komadrona lang din. Mabuti na nga lang dahil pwedeng takbuhin ang bahay ni Aling Nelin na kilala bilang isang albularyo at komadrona sa aming lugar. Siya ang madalas naming lapitan sa tuwing nagkakaroon kami ng problema kay Ate Charis patungkol sa kanyang pagbubuntis. Dahil nga buntis siya, ay hindi maiiwasan na dalawin siya ng aswang. Kapag ganoon, ay hindi namin alam ang aming gagawin, kung kaya humingi kaagad kami ng tulong kay Aling Nelin. Minsan kasi ay hindi lamang minuto ang itinatagal ng pang-aaswang sa aking kapatid, kung hindi ay umaabot pa ng oras. Dahil po sa mga bagay na iyon ay doon na rin po nagsimula na magbago ang aming paniniwala kung totoo nga ba ang aswang, dahil hindi lang isa o dalawang beses inaaswang si ate, kung hindi higit pa roon. Nang humantong sa 7 buwan ang tiyan ni Ate Charis ay halos gabi-gabi nga noon kung dalawin siya ng aswang. Magugulat na lang kami dahil bigla na lang kaming may maririnig ng paghuni ng tiktik sa aming paligid. Minsan ay may kumakalabog sa aming bubungan, o kung hindi kaya ay may kumakaluskos sa aming mga dingding. Kapag ganoon ay nagmamatsyag na at nagbabantay kami hanggang sa tumahimik na ang aming paligid. Sa tuwing alam namin na hindi talaga tumitigil ang mga paghuni ng aswang sa aming paligid, ay inuutusan na ako ng aking ina na sunduin sa bahay si Aling Nelin. Kahit pa na natatakot ako sa tuwing inuutos iyon ng aking ina sa akin, ay pinapalakas ko na lamang ang aking loob. Minsan naman ay sinasamahan ako ng aking ama kung alam niyang nagdadalawang isip akong lumabas sa aming bahay. May mga pagkakataong kasing naiisip kong kapag nasa daan ako ay maaaring makakita ako ng aswang.
Kapag naman nasusundo na si Aling Nelin at nasa bahay na namin siya, ay bigla na lamang nawawala ang mga ingay na nasa paligid. Kung kaya minsan ay sa bahay na lang namin ito natutulog. May mga pagkakataon na naglalagay si Aling Nelin ng panyawan sa mga bintana ng aming bahay para raw kahit papaano ay hindi makalapit ang aswang. Hanggang sa dumating na nga noon ang kapanganakan ni Ate Charis. Dahil doon, ako ang napag-utusan na tawagin sa kanilang bahay si Aling Nelin. Hindi naman ako nagdalawang isip noon. Ang tanging naiisip ko ay ang mapuntahan si Aling Nelin dahil manganganak na nga ang aking kapatid. Dala ang flashlight ay tumakbo ako patungo sa bahay nito. Subalit bago pa man ako makarating sa bahay niya ay may madadaanan akong ayon sa mga tao sa aming lugar ay ilang beses nang may pinaranasang bagat. Kahit takot man ako sa tuwing napapadaan ako roon ay hindi ko na pinagtutuunan pa ng pansin ang aking nararamdaman at nagpapatuloy na lamang ako sa aking pagtakbo. Nang gabing iyon, nagkaroon pa ako ng hindi magandang karanasan sa lugar na iyon. Malapit na sana ako sa daang iyon nang makarinig ako ng paghuni ng tiktik. Dahil doon ay naging mabilis ang pagtibok ng aking puso dahil sa takot na bumabalot sa aking sistema. Nagpatuloy ako sa aking pagtakbo, subalit nang lalagpas na sana ako ay napatigil ako dahil hindi ko inaasahan na sa hindi kalayuan sa aking kinatatayuan ay may maaaninag ako roon. Tinitigan ko iyon ng mabuti at nanlaki ang aking mga mata nang may makita akong taong hubot-hubad. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nag-uunahan sa pagtulo ang aking mga pawis na mga oras na iyon, lalo na nang magsimulang gumalaw ang taong iyon. Unti-unti itong napalingon sa akin at dahil sa ilaw ng flashlight ko ay nakita ko ang nanlilisik nitong mga mata na matalim ang titig sa akin. Marahil dahil sa nasilaw ito sa liwanag, kung kaya kaagad itong umalis sa kanyang kinatatayuan. Mabilis ang mga paggalaw nito at kahit ilawan ko ang pinuntahan nito ay halos hindi ko na ito makita pa. Ilang sandali pa ay nanginig na ang aking mga kamay dahil sa mahinang paghuni ng tiktik na narinig ko. Tila nasa likuran ko lang ang huning iyon, kung kaya napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Hindi ko alam, pero nabitiwan ko ang flashlight na hawak ko na animoy may tumabig sa aking kamay. At dahil doon ay dali-dali ko itong kinuha, ngunit halos hindi ako makagalaw nang makitang may nakatayo sa aking harapan. Tiningnan ko iyon at nakita ang isang maitim na nilalang na napupuno ng balahibo ang katawan. Namumula ang mga mata nito na nakatingin pa sa akin at kita rin ang mga matutulis nitong mga ngipin at animoy naglalaway pa ito. Hindi ko napigilan ang aking sarili at napasigaw na ako. Hindi ko alam
kung saan ako humugot ng lakas ng loob para makatakbo kaagad. Hindi ako lumingon pa kung saan ko huling nakita ang nilalang. Ang daan pauwi rin ang tinahak ko dahil sa labis na takot. Malapit na sana ako sa aming bahay nang makasalubong ko ang aking ama. May dala itong buntot ng pagi at itak at sinabi nitong sasamahan niya ako papunta sa bahay ni Aling Nelin at si nanay na muna ang bahala kay ate. Hindi na ako nagkaroon pa ng oras upang ikwento sa aking ama ang aking naging karanasan dahil tinakbo namin ang daan patungo sa bahay nila Aling Nelin. Laking pagtataka ko na wala na ang nilalang na iyon dahil kasama ko na siguro ang aking ama. Kaagad namang sumunod sa amin si Aling Nelin nang marating namin ang bahay nito. Nang nasa daan na kami kung saan ko nakita ang nilalang na iyon ay nagwika si Aling Nelin na mag-iingat kami dahil baka may sumunod sa amin. Alam ko ang tinutukoy niya ay ang nilalang na iyon kung kaya napatango na lang kami ng aking ama. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad niyang inasikaso si Ate Charis. Sakto rin namang pagdating ni Aling Nelin ay ang pagputok naman ng panubigan ng aking kapatid. Habang nagpapaanak ito kay Ate Charis ay walang tigil na ang mahihinang paghuni ng tiktik sa labas ng aming bahay. Sabi pa ni Aling Nelin sa amin ay marahil nasa paligid lang ng aming bahay ang aswang. Dahil doon ay nagbantay ang aking ama at maging ako na rin. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lang kaming nakarinig ng mga pagkaluskos sa labas ng dingding ng silid kung saan nanganganak si Ate Charis. Walang takot namang lumabas ang aking ama at nang nasa labas na ito ay panay na ang sigaw nito na magpakita sa kanya ang aswang. Maya-maya pa ay dinig na dinig ko ang paghambalos nito ng buntot ng pagi na dala nito. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa sa labas ng aming bahay habang sina Aling Nelly naman ay tinutulungan na ng aking ina dahil malapit nang lumabas ang bata. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig na lamang kami ng pag-iyak mula sa anak ni Ate Charis. Nang mga sandaling umiiyak na ang anak ng aking kapatid ay siya namang pagkalampag ng aming bubungan na animoy may kung anong bumagsak doon. Naging madalas na rin ang paghuni ng tiktik kung kaya ginawa ni Aling Nelin ang pagputol sa pusod nito at ibinalot ito sa lampin. Kinarga naman ng aking ina ang bata habang si Aling Nelin ay lumabas at nagsaboy ng asin sa paligid ng aming bahay at maging sa aming bubungan. Naglagay din siya ng mga panyawan sa mga bintana namin. Nang gabing iyon ay sa bahay namin natulog si Aling Nelin. Mga ilang oras matapos makapanganak ang aking kapatid ay paunti-unting nawala ang ingay na naririnig namin sa aming paligid. Maging ang mga kalabog o kaya ay kaluskos sa aming bintana ay nawala na rin. Sa pagkakatanda ko ay 3 gabi pang pabalik-balik ang aswang sa aming bahay. Ngunit laking pasasalamat namin dahil laging nasa bahay namin si Aling Nelin upang tulungan kami sa pang-aaswang sa aking pamangkin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo, Kuya Bari. Gumagalang Junior.
Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luis. Nangyari po itong kwentong ito taong 1997. Noong panahon namin, uso ang kulam at barang, kaya naman iniiwasan talaga namin na magkaroon ng kagalit. Minsan pa, mayroon din sa lugar namin na marunong manggayuma. May maliit kaming pwesto noon sa palengke. Mga karne at isda ang laman ng aming estante. Minsan meron din kaming mga longganisang na si nanay lang din ang gumagawa. High school lang po ang natapos ko ng panahong ito, Kuya Bari, at hindi na ako nagpatuloy pa sa kolehiyo dahil hindi na namin kakayanin ang gastusin, lalo na't dalawa lang kami ni nanay ang naghahanap buhay. Wala na siyang ibang aasahan sa aming magkakapatid dahil yung dalawang nakakatanda sa akin ay matagal nang bumukod mula nang makapag-asawa. Dong, 1 kilo nga sa baboy. Napasulyap ako kay Mang Temyong na kilalang nagpapautang sa palengke. Nagpapautang ito ng pandagdag puhunan sa mga maliliit na pwesto tulad namin. Maging si nanay ay may utang din kay Mang Temyong na 5,000 at hinuhulugan ito tuwing linggo. Lahat ng mga bata na pagala-gala sa aming bayan ay takot kay Mang Temyong. Mahaba kasi ang balbas nito at kulot na kulot din ang buhok na tinatalian lang ng goma. Ayon kasi sa sabi-sabi, matandang binata raw si Mang Temyong at hindi na naisipang mag-asawa. Ang tanging nakikinabang lang sa pera nito ay ang nag-iisang kapatid na si Aling Shona. May usap-usapan sa pwesto na mangkukulam daw si Aling Shona at may kakayahan din na manggayuma. Pumili ito ng laman kaya kinuha ko agad iyon, Kuya Bari, para timbangin. Bago umalis ay pinaalalahanan pa ako sa utang ni nanay na sisingilin nito sa linggo ng umaga daw. Pag-uwi ko sa bahay, naabutan ko si nanay na kausap ang aking pinsang si Corazon. Dala niya ang kanyang mga gamit. Ang sabi niya, nakiusap daw ang kanyang ina kay nanay kung maaaring sa amin na muna siya manuluyan habang hindi pa nagsisimula ang pasukan. Sa bayan lang kasi namin ang may mapapasukang kolehiyo. Masyadong malayo kung balikan pa siyang uuwi sa kanila. Magasto sa pamasahe at nakakapagod din ang biyahe. Noon pa man ay hindi ko na gusto ang ugali ni Corazon. Bukod kasi sa maarte at hindi sanay sa mga gawaing bahay, masyado rin siyang mapanlait na siyang madalas na nagiging dahilan para awayin siya ng mga nakakalaro namin noong mga bata pa kami. Ngunit ang tiyahin ko na mismo ang nakiusap kaya wala kaming nagawa kung hindi ang tanggapin siya at patuloyin sa bahay. Ngunit dahil bakasyon pa noon, pinasama siya ni nanay sa pwesto namin sa palengke para tulungan ako sa pagbebenta. Alam ko namang napipilitan lang na sumama si Corazon, ngunit hindi na ako nagsalita pa. Kahit papaano naman ay nauunawaan ko rin na ayaw niyang sumama dahil wala namang siyang obligasyon na tulungan ako sa pagtitinda. Marahil nahihiya lamang siya sa aking ina. Kaya ayun na nga, Kuya Bari, kagaya ng inaasahan ko, hindi tumulong sa akin si Corazon kahit marami nang bumibil sa pwesto namin. Nakaya ko naman iyon dahil sanay na ako sa trabaho ko. Ilang sandali pa, dumating na si Mang Temyong upang maningil. Ngunit ang ipinagtataka ko, hindi niya kaagad na hiningi ang bayad gaya ng palagi niyang ginagawa. Saka ko lang napagtanto na hindi pala siya sa akin nakatingin ng oras na iyon. Napakamot na lang ako sa aking ulo nang hindi nito lubayan ng tingin ang aking pinsang si Corazon na prenteng nakaupo habang nagbabasa ng libro. Naku po, mukhang nakukursunadahan pa ata ng matanda ang aking pinsan.
Mang Temyong, ito na ho yung hulog namin. Sabi ko na lang noon para agawin ang atensyon sa matanda. Ngunit hindi pa rin ito inalis ang tingin kay Corazon. Tinawag pa ni Mang Temyong ang aking pinsan at tinanong ang pangalan nito. Ngunit gaya ng inaasahan, tahasang ipinakita ni Corazon ang pagkadisgusto sa matanda. Sa madalit salita, sinungitan nito si Mang Temyong at umalis sa pwesto para makalayo. Napailing na lang ako sa inasal ni Corazon. Akala ko noon ay magagalit si Mang Temyong, ngunit sa halip ay nakita ko ang kakaibang ngiti sa labi ng matanda. Walang sabi-sabing tinanggap niya ang hulog namin sa utang bago umalis sa pwesto namin. Hindi iyon ang huling beses na nakita ko ang matinding pagkagusto ni Mang Temyong kay Corazon, Kuya Bari. Dahil araw-araw siyang bumibisita na sa pwesto namin sa palengke kahit hindi pa araw ng singilan. Kunwari ay bibili siya ng karne, ngunit ang pinsan ko talaga ang pakay. Maganda kasi si Corazon, Kuya Bari, at madalas na isasali sa mga beauty contest sa barangay. Masipag din naman siya mag-aral, pero tanging ang ugali lang niya ang hindi nababagay sa kanya. Mukhang napapadalas ho kayo rito ha, Mang Temyong. Pasimple kong sabi kay Mang Temyong nang muli na naman itong dumating sa palengke. Sa pagkakataong iyon, mas maaga pa siyang dumating kaysa kay nanay. Sino ba namang hindi mapapadalas dito kung ganyan ba namang kaganda ang masisilayan ko? Sagot nito habang nakatitig pa rin kay Corazon. Napangiwi ang aking pinsan at saka inirapan ang matanda. Agad ko namang iniabot dito ang biniling karne para makaalis na. Ngunit nagulat kaming magpinsan nang bigla na lang itong maglapag ng 500 piso. Sa amin na raw ang sukli, pambili daw namin ng aming merienda ni Corazon. Hindi ko po tinanggap ang sukli, ngunit sadyang mapilit po talaga ang matanda. Kung hindi ko raw iyon tatanggapin, ay babalik siya daw muli na mayroon ng dalang pagkain. Kinagabihan, habang kami naghahapunan, kapansin-pansin ang pananahimik nitong si Corazon. Panay-panay ang paghawak niya sa kanyang sentido. Nang tanungin namin siya ni nanay, bigla na lamang siyang nagduduwal sa lababo. Kasunod noon ang pagkabuwal ni Corazon. Nawalan siya ng malay at nang magising ay tila pagod na pagod ang aking pinsan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas ang ilang araw, napansin naming madalas ang pagkawala ni Corazon sa bahay. At tuwing tinatanong namin siya kung saan siya pumupunta, palagi rin niyang sagot na may inaasikaso lang daw siya. Hanggang sa pinasundan siya ni nanay sa akin. Nang umagang iyon, Kuya Bari, nakita ko si Corazon na nakikipagtagpo kay Mang Temyong sa mismong bahay nito, malapit sa kawayanan. May mga usap-usapan na pala sa lugar na iyon na may relasyon na ang dalawa at madalas na nakikitang naglalampungan sa labas ng bahay nitong si Mang Temyong. Halos hindi po talaga ako makapaniwala kung papaano nangyari iyon. Maging si nanay ay ayaw paniwalaan ang sinabi ko sa kanya. Nang hapong iyon, hinintay namin na umuwi si Corazon para kumprontahin siya sa paglilihim ng tungkol sa pakikipagkita niya kay Mang Temyong. Ngunit ikinagulat namin ang naging sagot niya sa amin. Wala raw siyang balak hiwalayan si Mang Temyong dahil mabait naman daw sa kanya ang matanda. Naku po,
Muntik nang atakihin sa puso si nanay sa sobrang galit, lalo na sa kanya ibinili ng aking tiyahin si Corazon. Kinabukasan din ng umaga ay pinuntahan ni nanay ang bahay ni Mang Temyong. Sumama naman ako sa kanya para may karamay si nanay, sakaling may gawin ang matandang iyon. Ngunit pagdating namin sa bahay ni Mang Temyong, ang kapatid nitong si Aling Shona ang sumalubong sa amin. Galit na sinabi ni nanay na palabasin daw si Mang Temyong para makausap niya. Ngunit mariing itinanggi ni Aling Shona na naroon ang kanyang kapatid. Kahit anong pilit ni nanay ay wala pa ring nangyari talaga. Kaya naman napilitan na kaming pumunta sa kakilala ni nanay na isang albularyo. Sa pagkakaalam ko, marunong din ito sa kulam at barang, gayon din sa mga naaaswang. Naku, ginagayuma ang pamangkin mo, Rosa, sabi ng albularyo kay nanay. Hindi na kami nagulat dahil iyon lang naman talaga ang nakikita naming dahilan sa mabilis na pagbabago sa ikinikilos ni Corazon. Lalo na ang paglapit nito kay Mang Temyong na minsan na nitong pinandirihan. Sabi ng albularyo, upang makumpirma raw na ginayuma nga si Corazon, susubukan nitong kulamin ang nanggayuma. Sa gagawin daw nito, ang nanggayuma na mismo ang kusang lalapit sa amin para humingi ng tawad. Hindi nagtagal, nagsagawa ng orasyon si Mang Carlo para sa gagawing kulam. Gamit ang nakuha naming personal na gamit ni Mang Temyong. Nang gabi ring iyon, nakarating sa amin ang balita tungkol sa nangyari kay Mang Temyong. Isinugod daw ito sa ospital dahil sa walang tigil na pagsusuka. Kasunod nito ang pagtubo ng malalaking butlig sa katawan na kaagad ding pumutok at naging malalaking sugat. Tinanggihan raw ito sa ospital sa bayan dahil hindi na kaya ang ganoong kaso. Ngunit sa halip na ilipat ng ospital, dinala si Mang Temyong sa isang albularyo at doon na nga nabunyag ang ginawa nitong panggagayuma kay Corazon dahil ang albularyong tumingin dito ay kamag-anak mismo ni Mang Carlo. Sa katagalan, lumaki pa ang tiyan ni Mang Temyong hanggang sa halos pumutok na ito. Sa sobrang hirap na dinaranas ng matanda ay wala na ring nagawa ang albularyong kinuha nito. Malakas ang ulam na dumapo kay Mang Temyong. Higit kasi na mas maraming alam si Mang Carlo kaysa sa kamag-anak nitong albularyo na siyang gumamot sa matanda. Hindi rin kasi kinaya ni Aling Shona ang kulam ni Mang Carlo. Kinabukasan, nagulantang kami nang dumating sa bahay si Aling Shona. Madilim-dilim pa sa labas nang katuking niya ang tarangkahan namin. Alam daw nito na kami lamang ang maaaring magpakulam kay Mang Temyong at hindi namin lubos akalaing magmamakaawa siya sa amin upang tigilan na ang kanyang kapatid. Inamin nito na may kinalaman siya sa ginawang panggagayuma ni Mang Temyong kay Corazon. Ito raw mismo ang nagbigay ng pabangong ginagamit kay Corazon. May ibinigay si Aling Shona na isang botelya na naglalaman ng katas mula sa iba't ibang halamang gamot. Naorasyon na rin daw iyon. Ipainom lang daw kay Corazon upang mawala ang epekto ng gayuma. Ngunit kapalit nito ay titigilan na rin ang pagpapakulam kay Mang Temyong. Nag-isip si nanay. Hindi nagtagal, pumayag ito ngunit sa isang kondisyon. Kailangan daw munang tumalab ang gamot kay Corazon. Mula kasi nang kulamin si Mang Temyong, inapoy na ng lagnat ang aking pinsan at kahit halos magdeliryo na'y paulit-ulit pa ring binabanggit ang pangalan ng matandang binata.
Awang-awa talaga ako noon kay Corazon. Ni hindi namin alam kung hanggang saan ang nagawa ni Mang Temyong sa kanya. Nangangamba rin ang aking ina na baka napagsamantalahan na ang pinsan ko habang nasa ilalim pa ito ng hipnotismong ginawa ni Aling Shona para kay Mang Temyong. Ngunit sa awa naman ng Diyos, Kuya Bari, naging maayos na rin ang kalagayan ni Corazon. Matapos mapainom ang gamot sa kanya, ay parang nagdahilan lang ito. Sa madalit salita, parang walang nangyari kay Corazon. Nagpasya na rin si nanay na ihinto na ang pagpapakulam kay Mang Temyong, gayong naibalik na muli sa amin si Corazon. Ngunit matagal bago gumaling si Mang Temyong. Balita pa namin, hindi na raw ito gaanong lumalabas pa ng bahay mula nang makulam at mabunyag ang ginawa nitong panggagayuma. Marami pala ang galit sa matanda, hindi lang kami. Matanda ng araw, ngunit naghahangad pang makakuha ng bata at sa mali pang paraan idinaan. Nagtapat naman sa amin ang pinsan ko na wala naman daw ibang ginawa sa kanya si Mang Temyong, kung kaya't napanatag na rin ang kalooban ng aking ina. Sa ngayon po, Kuya Bari, wala na si Mang Temyong. 2 taon lang kasi matapos ang nangyari, yumao ito dahil sa isang atake sa puso. Matapos din ang pangyayaring iyon, agad na umuwi si Corazon sa kanila. Isang kakaibang karanasan na aking nasaksihan, kaya ko po ito isinulat sa inyo, Kuya Bari. Sana po ay maging aral itong aking kwento sa mga taong naghahangad na makuha ang kanilang gusto sa pamamagitan ng maling paraan. Talaga pong totoong ang kasamaan ay talagang hindi magwawagi kailanman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong YouTube channel na Ang Sundo Horror Stories. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Luis. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Santi. Isa po pala akong principal sa school na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Gusto ko lang po kasing makaiwas sa mga mapanghusgang ugali ng mga nanay na minsan ay nakaengkwentro ko sa dating eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko. Bali, nag-transfer na po ako sa isang bagong school and hopefully makasundo ko na lahat ang mga bago kong katrabaho, mga parents at lalong-lalo na ang mga estudyante. Aminado po akong medyo mahigpit ako, Kuya Bari. Kapag sinabi kong magkaklase ang lahat ay wala talagang exemption at kaming lahat ay magiging abala talaga buong araw. Kahit pa nga may mahalagang celebration sa school ay naisisingit ko pa din ang kalahating araw na klase. Noong una, wala namang nagrereklamo sa aking mga guro at estudyante. Nagsimula lang naman ito nang magkaroon kami ng bagong kasamahan sa aming eskwelahan na tawagin na lang natin sa pangalang Marla. Grade 6 ang mga batang tinuturuan ni Marla. Siya ang naging kahalili ng dating grade 6 teacher na kare-resign lang dahil kinukuha na siya ng kanyang mapapangasawang Amerikano. Sa ibang bansa na sila maninirahan at doon na bubuo ng kanyang pamilya. Mabait naman si Marla, Kuya Bari. Maganda at kapansin-pansin. May kakaiba lang siya sa kanyang galaw na kung minsan ay hindi ko maintindihan talaga. Palagi siyang may suot na kulay itim na salamin sa mata kahit nasa loob siya ng kanyang classroom. Naging issue ito sa aming eskwelahan. Buong akala ng ibang mga magulang ay tumanggap ako ng gurong bulag. Hindi nila alam na ganoon talaga si Miss Marla dahil may karamdaman itong mahirap ipaliwanag. Siya ay may sakit na photophobia.
Sobrang sensitibo raw ang kanyang mga mata sa liwanag, kaya naman kailangan niyang protektahan ito sa nakakasilaw na ilaw. Dahil dito, imbis na maintindihan siya ng mga tao, ay madalas pa siyang pinagtatawanan. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi na rin biro ang bilang ng mga batang na ire-report sa guidance dahil sa pambubuli sa kanya. Wala na silang galang kay Miss Marla, kaya napakarami kong estudyanteng muntikan ng ma-expelled. Siyempre, ayaw ko namang gawin iyon, pero nagre-reklamo na kasi ang ibang mga magulang at iniaasa na sa akin ang safety ng kanilang mga anak. Marami sa aking mga estudyante ang nagkakasakit, Kuya Bari. Ang itinuturo nilang dahilan ay si Miss Marla. Kesyo mangbabarang daw ang babae at kaya silang bigyan ng sakit sa isang iglap lamang. Hindi ako naniwala kasi nga kailangang lagi akong nasa gitna dumaan bilang isang prinsipal. Kailangang wala akong panigan sa dalawang magkalabang parte. Ngunit sadyang nakaagaw pansin talaga ang mga naririnig kong balita tungkol kay Miss Marla. Isang co-teacher niya ang nakita silang may hawak na maliit na voodoo doll doon sa loob ng locker. Sinindihan niya ito ng itim na kandila at kalaunan dinasala ng Latin na orasyon na tanging siya lang ang nakakaintindi. Kinikilabutan talaga ako sa tuwing naaalala ko ang bagay na iyon, Kuya Bari. Kahit never pa akong nakakita ng taong kinulam, ay gusto kong maniwala at matakot. Alam kong hindi basta-basta ang mga nalalaman ni Miss Marla tungkol sa kapangyarihang itim. Isa sa mga guro ay ayaw na ayaw siya. Si Donita. Madalas niyang tarayan si Miss Marla at ipinapahiya ng hindi halata. Siguro tanga na lang ang taong hindi nakakahalata kung papaano siya ipahiya sa harapan ng madla. Ang rason, medyo nagkaagusto kasi ang boyfriend ni Ma'am Donita kay Miss Marla na kagaya nila ay guro din naman sa eskwelahan na pinamumunuan ko. Medyo close sa akin si Donita kasi kasabayan ko siyang dumating sa school na ito para magtrabaho. Same year and month. Palagi niyang nababanggit sa akin na nawiwirduhan daw siya kay Marla. Hindi ko alam kung anong klaseng kawirduhan ba ang ibig niyang sabihin, kaya naman ninais kong matyagan ang babae ng mag-isa. Palagi ko siyang pinapapunta sa aking opisina at inuutusan. Ginawa niya ito nang walang anumang sinasabi at nirereklamo. Pulido naman at maayos siyang magtrabaho. Kaya naman naisip kong sa kanya namang classroom siya obserbahan. Nagulat ako kasi maayos at nakakahalina siyang magturo. Hindi aantukin ang kahit na sinong estudyante sa kanya. Minsan naman, palihim ko siyang sinundan sa locker. Dito, naging kakaiba na ang kinikilos niya. Nagsasalita siya ng mag-isa, Kuya Bari. Hindi ko maintindihan ang lengguwaheng sinasabi niya. May inilalabas siyang malaking itim na libro at napakaraming tinuping papel na may mga sulat na sa tingin ko ay pangalan ng mga tao. Nabahala ako kaya sinadya kong magpagabi ng araw na iyon kasama ang 3 guro. Hinintay naming makauwi si Miss Marla. Saka namin tinungkab ang kanyang locker. Nabaghan ako matapos naming itong buksan. Maraming kulay itim na kandila sa loob. May litrato ng iba't ibang estudyante at may isang bungo kung saan may nakasiksik na binilot na mga papel sa bawat butas. Kinuha ko ang isa sa mga iyon at binasa. May nakasulat na pangalan ng isang kilalang estudyante doon. Pinagtatanggal ko ito lahat at tinipon. Sa totoo lang, Kuya Bari, kabadong-kabado ako
ng mga oras na iyon. May diary pa sa loob na kaagad kong binasa. Sabi niya sa gitnang pahina, ayaw niya daw sa mga taong ginagawa siyang katatawanan. Ayaw niya sa mga taong pinaglalaruan ang damdamin niya. Gaganti siya at sisiguraduhing magbubuwis ng buhay ang kung sino mang may planong humarang sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pagkatapos ng aming mga nakita, Kuya Bari, naging malinaw na sa akin ang lahat. Hindi weirdo si Miss Marla. May tinatago siyang lihim na alam kong katatakutan at kamumuhian ng iba. Ang pagiging isang mambabarang. Nagkunwari akong walang alam sa sikreto niya. Nagpakatanggi-tanggi ako na malaman ng iba ang tungkol sa aking natuklasan. Mahirap pero kailangan ko siyang pagtakpan. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng bawat estudyante ko sa unibersidad na ito. Sadyang may mga tao talaga na hindi makapagtago ng sikreto. Ang isa kasi sa mga guro na kasama ko noong araw na binuksan namin ang locker ni Miss Marla ay nagsalita at ikinalat ng iba pang nakarinig na estudyante sa iba. Mambabarang daw si Miss Marla. Pero pinagtakpan ko raw ang sikreto niya kaya marami sa kanila ang nagagalit sa akin. Ginusto nila akong tanggalin sa pamamahala ko sa eskwelahan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa katunayan niyan, nakatanggap ako ng reklamo mula sa PTA officers. Pero kagaya ng napagdesisyonan ko na, sila pa ang ginawa kong masama at mas dinoblihan ko ang pagtanggi ko kay Marla bilang isang babaeng may alam tungkol sa itim na mahika. Nagulat na lang ako nang biglang hindi na nakapasok si Donita isang araw. Ayon sa kapitbahay niyang estudyante, may sakit raw ang babae. Kalaunan, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanyang pamilya na nagsasabing kailangan daw dalhin sa doktor si Donita. Naimpeksyon di umano ang babae at nagsugat ang kanyang binti, dahilan kaya may naglalabasan ditong mga uod. Kinilabutan ako ng husto sa aking nalaman. Halos hindi ako makapagsalita at iniisip kung sa paanong paraan na impeksyon si Donita. Maarte kasi ang babae at hindi basta-basta na nagpupunta sa maruruming lugar. Mas lamang pa nga ang dala nitong alkohol kaysa sa baon. At higit sa lahat, makinis ang balat ng babae kaya napaka-imposible namang yata na bigla na lang magkakandasugat ang kanyang binti at nilalabasan pa ng mga uod. Upang makumpirma ang aking mga natanggap na balita, ay naisip kong dalawin si Donita sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Nagulat ako nang makitang para yatang naka-isolate siya. Marami ang natakot at nandidiri nang makita ang kanyang paa. Buhay pa ang babae, ngunit nabubulok na ang mga paa nito at nangangamoy patay pa. Lihim akong napasok talaga, Kuya Bari. Sobrang nakakadiring tignan ang kanyang mga paa na bigla na lang nagkaroon ng mga butas sa balat kung saan labas-pasok ang mga uod na para bang nakasanayan na nila na manirahan doon. Iyak nang iyak si Donita at nagwawala. Hindi niya raw alam kung ano ang sakit niya dahil wala namang idineklarang findings ang doktor. Wala raw resulta ang pag-examine nito. Nabaghan ako sa nakitang sitwasyon niya. Para bang hindi normal ang pagsubok na kinakaharap niya ngayon.
Ayaw ko namang pumasok sa loob ng kwartong kinaroroonan niya dahil pakiramdam ko mangangati ako sa labis na pandidiri. Umalis ako at magalang na nagpaalam sa kanyang mga magulang. Naaawa ako kay Donita pero wala naman akong magawa dahil may pakiramdam akong may kinalaman dito si Miss Marla na biglaan na lang naging malapit ngayon sa nobyo ni Donita. Mas lalong dumami ang mga nagkakasakit sa eskwelahan kaya hindi na maiwasan ang mga usap-usapan at hindi magagandang pahayag laban sa akin. Bakit kailangan ko raw ipagtanggol ang isang babaeng marumi ang pagkatao? Hindi ako nakatiis at ipinatawag ko si Miss Marla sa aking opisina isang araw. Prangka kong sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit nagkakagulo na ang mga tao sa eskwelahan. Marami ang gustong tanggalin ako dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Hiniling ko lang kay Marla na mag-resign siya. Ngunit tumawa lang ang babae na parang biro lang ang sinabi ko. Hindi ko alam na mahirap pala siyang kalabanin dahil nga pailalim at traidor siyang kumilos. Nag-resign nga naman si Marla makalipas ang ilang araw. Mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Alam kong mahirap pero kailangan kong tatagan ng aking sarili bilang prinsipal dahil sa akin nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng taong nasa eskwelahan. Ilang buwan ding natahimik ang isyu tungkol sa barang at nagkalat na sakit doon pero hindi nakaligtas si Donita sa karamdaman. Sumabog ang kanyang paa nang lumobo ito at naging kritikal ang kalagayan na kalaunan hindi rin naman nailigtas. Sa lamay po ni Donita, ginusto kong mandiri nang makita kong mahigpit na isinarado ang kanyang kabaong dahil sa nagkalat na uod sa loob. Tila ba nais ng mga itong lumabas para maghanap na naman ng panibagong mabibiktima? Pagka-uwi ko galing sa lamay, Kuya Bari, namilipit ako sa sakit ng aking tiyan. Halos hirap ako sa paghinga kaya nagmamadali akong nagtungo sa aking kwarto para magpahinga. Hindi ko naman alam na biglang mawawalan pala ako ng malay dahil sa sobrang sakit. Nang magising ako, ay nagwala ako sa sobrang takot. Ang aking tiyan ay lumaki kasi. May naggagalawang kung ano sa loob at mukhang malapit ng pumutok. Dahil dito, humingi na ako ng tulong sa aking mga kasambahay. Mabuti na lang, may alam ang isa naming kasambahay sa nakita niyang sitwasyon ko, si Manang Aya. Sabi niya, hindi raw ako dapat sa doktor magpunta kung hindi sa isang albularyo. Ang nakikita niyang biglaang paglobo ng aking tiyan ay hindi raw pwedeng ayusin sa medikal na paraan. Kailangan ko raw ng palipad hangin o iyong tinatawag na rebuelta. Kahit hirap na akong ibiyahe ay pinagtulungan ako ng aking mga kasambahay hanggang sa maisakay ako sa kotse. Ayon kay Manang Aya, ang tiyan ko raw ay binarang. May nakita na daw kasi siyang kagaya ko sa kanilang probinsya, kaya ganoon na lang ako mag-alala. Mabuti na lang, kaanak ni Manang Aya ang sinasabi niyang albularyo. Sa katunayan yan ay inasikaso ako kaagad pagdating namin. Nagsagawa ng pagtatawa si Ka Benjamin at sinubukang pausukan ang aking tiyan. Pakiramdam ko, Kuya Bari, may kung anong maliliit na insekto ang nagwawala sa loob ng aking tiyan. Tila ba napapaso at wala ng ibang lugar na mapupuntahan. Halos maglupasay ako sa labis na sakit sa totoo lang. Kaya naman tiniis ko ang lahat hanggang sa bigla kong napansin ang hinay-hinay na pag-ihip ni Ka Benjamin sa aking tiyan. Napansin kong mas bumuti ang aking pakiramdam
Lumiit kaagad ang aking tiyan hanggang sa wala na akong maramdaman. Mabuti na lang naagapan ako dahil kung hindi raw nila ako nadala ng maaga ay baka sumabog na ang tiyan ko. Kinilabutan ako sa isiping binarang ako dahil lang sa galit ni Miss Marla sa akin. Hindi niya matanggap na pinag-resign ko siya para lang sa kapakanan ng aking mga estudyante. Kahit papaano ay nakapag-move on naman po ako, Kuya Barry. Hindi ko na alam kung papaano ko ipapaliwanag sa mga magulang ng mga estudyante na gusto ko lamang silang protektahan, kaya ingat na ingat ako kay Miss Marla. Ayaw kong manakit pa siya ulit ng tao. Makalipas ang ilang buwan, nagpa-transfer ako sa ibang eskwelahan. Mas malayo sa dating paaralan na pinamamahalaan ko. Alam kong mahirap pero kailangan kong maging matatag dahil ayaw ko pang mamatay, Kuya Barry. Mabuti na lang at nariyan si Ka Benjamin. Siya ang nagpalipad hangin at ibinalik ang karamdamang mayroon ako kay Marla. Makalipas lang ang ilang buwan, nabalitaan naming namatay ang babae. Sabi ng kanyang mga kapitbahay, lumobo daw ang tiyan ng babae at ito'y sumabog. Ito ang dahilan kung bakit maaga siyang pumanaw na wala ni kahit na sino ang nakakaalam kung bakit bigla siyang nagkaganoon. Dito ko na napatunayan na mayroong kontra sa barang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry, at salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Santi. Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Ito po si Kuya Barry at ang ating kwento po ngayon ay tungkol naman sa kulam. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko at ako po ay may sipon po sa kasalukuyan. Ito na po ang kwento. Magandang araw po, Kuya Barry. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Gino. Ako po ay 25 anyos at hindi nakapagtapos ng aking pag-aaral. Sa madaling salita, isa po akong tambay. Nais ko lang pong ibahagi itong kwentong kababalaghan na naranasan ko po. Alam kong marami ang huhusga sa akin. Sasabihin na karma ako. Pero sa totoo lang, nagsilbi talagang aral sa akin ang lahat ng aking naranasan noong gabing iyon. Nakaranas kasi ako ng nakakapandiring lagim na hindi ko kailanman makakalimutan. Siguro, hindi ako ang tinamaan ng karamdamang iyon, pero naisip ko kapag ipinagpatuloy ko pa pala ang pandaraya ay hindi malayong sa aking mangyari ang nakakasindak na lagim. Babala ko sa lahat ng mga sugarol at kahit paman sa mga tao, wag na po tayong mandaraya. Hindi natin alam, ang ginawan pala natin ng panluloko ay iyong mga taong sadyang may nalalaman pagdating sa itim na mahika o iyong tinatawag nating kulam. Yung tipong tatahi-tahimik pero alam kung papaano gamitin ang isang simpleng orasyon para mapasunod ang isang tao. Sa kabila ng pagiging moderno ng panahon ngayon, hindi ko nga akalaing uso pa pala ang pangungulam. Hindi ko iniisip na ang mga taong may sapat na kakayahan para gumawa ng ganito ay nasa paligid lang pala at umaastang inosente. Taong 2012, tinamad na akong pumasok sa eskwelahan nang malaman kong naghiwalay ang aking mga magulang dahil sa isang babae. May kabit ang tatay ko at hindi iyon matanggap ng aking inay. Pinalayas niya si tatay nang kumprontahin niya ito. Pinapili niya ang ama ko na taranta namang sinabi kaagad ni tatay na kami ang gusto niyang manatili sa tabi niya.
Hindi lang daw niya magawang iwanan ang babae dahil buntis na ito at malapit na palang manganak. Higit sa lahat, nakakalungkot isipin na matagal na pala iyong ginagawa ni tatay sa amin. Buhay pa si nanay pero pinapalitan na siya. Para bang pinatay na niya kaming kasalukuyan niyang pamilya. Kaya pala madalas silang mag-away dahil hinahanap ng aking ina ang sweldo ni tatay na napag-alaman kong ibinigay niya sa kabit niya. Naging dahilan nito para maapektuhan ang aking pag-aaral, Kuya Bari. Naiirita na ako sa kaka-promissory note ko sa tuwing may exam kami. Palagi kasing sinasabi ng aking ama na delay daw ang sweldo niya. Iyon pala, pinapakonsumo niya sa iba. Galit na galit si nanay nang malaman ang ginawa niya. Ako man ay hindi nagustuhan ang ginawa ng aking ama, ngunit dati na naman akong ilag kay tatay kaya kahit may ginawa na siyang masama ay hindi ko siya pinapansin. Bata pa lang naman ako noon ay malayo na talaga ang loob ko sa aking ama. Hindi ko naiintindihan kung bakit pa sila nag-asawa kung ganyang magloloko lang din naman pala sila. Ang aking nanay ay halos sirain ang kanyang sarili dahil sa lungkot pero kaagad ko naman siyang kinakalma kapag sinasabi ko sa kanyang, "Naku, pagtatawanan ka lang ng kabit ng tatay kapag hinayaan niyang makitang ganyan ang iyong pagmumukha at mukha kang miserable." Napagdesisyonan kong wag nang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Wala din namang silbi, Kuya Bari. Kahit magpabida pa ako sa aking mga magulang, ay alam kong isang malaking pagkakamali ang tingin nila sa akin. Madalas nang umalis si nanay mula nang palayasin niya si tatay sa bahay. Naku, sa tingin ko, may iba na naman itong lalaking pinagkakaabalahan. Si tatay naman, ilang beses nang sinabi sa akin na sumama na raw ako sa kanya, ngunit nagmatigas po ako. Hindi siya mabuting ama para sa akin, Kuya Bari. Alam ko iyon dahil sinira niya ang buhay ko. Aaminin ko, kinulang ako sa tamang payo na dapat sana ay manggaling sa kanila ng mga magulang ko. Nalulungpo ako sa bisyo, Kuya Bari. Natuto akong magsugal at pumusta ng malaking halaga. Sa katunayan yan, madalas akong manalo dahil din sa kakaiba kong teknik. Nandaraya po ako. Opo, harap-harapan akong nanloloko sa mga kalaban kong sugarol. Ginagawa ko po ang lahat para makapanlamang ng hindi nila napapansin. Sa katunayan po niyan, marami na akong nalokong mapiperang tao, partikular na po sa larong weteng. Palagi kong sinisigurong ako po ang mananalo. Ewan ko ba, kay bilis talaga ng kamay ko pagdating sa numero. Nitong huli, nanalo na naman ako sa lahat ng laro. Ang weteng ang pinakamadaling madadaya ko talaga. Hindi ko na kailangan manghula pa ng mga numerong paninindigan ko. Wala naman pong nagrereklamo kapag nanalo ako. Ang kakaiba lang kung kumilos ay si Aling Lorna na siyang pinagtatayaan ko ng aking mga numero. Tila kakaiba ang kanyang pagtitig sa akin. Malalim at may ibig sabihin. Hindi naman ako nasisindak pero masyado lang kasi siyang kakaiba para sa akin. Kwento po ng mga tao, aswang daw ang matandang iyon. Lumalabas lang ito sa tuwing gabi at hindi nagpapakita sa umaga. Ang kanyang munting barong-barong ay hindi man lang pinagtatangkaang puntahan ng kahit na sino. Dahil sa aking narinig na balita, umiral na naman ang aking kuryosidad. Naisipan ko siyang sundan. Sinundan ko ang matanda saan man ito magpunta. Pagkatapos kong manalo ulit sa wedding, nagmamadali akong kinuha ang napanalunan ko, saka ito binulsa. Nagtago ako at minatyagan si Aling Lorna para tignan kung saan siya pupunta ng gabing iyon. Sumakay siya sa nakaparadang jeep sa kanto.
Mukhang kailangan itong punuan bago umalis kaya nagmamadali na din akong sumakay. May hood naman ang aking suot na jacket maliban pa sa sombrerong suot ko kaya alam kong hindi niya ako mapagtutuunan ng pansin. Ilang minuto lang ang tinagal namin hanggang sa makarating kami sa isang squatters area. Dito ko na napansin ang mga taong halos titig na titig kay Aling Lorna habang ito ay naglalakad. Tila ilag yata ang mga tao sa kanya dahil parang wala itong kahit na sinong malapit na kaibigan sa nasabing lugar. Hindi ito ininda ng matanda at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Nakarating kami sa isang dalampasigan. Ang estilo kasi ng mga bahay sa sinasabi kong baryo ay iyong dikit-dikit tapos nasa tubig. Napagtanto kong marami din sigurong naliligo sa nasabing lugar dahil may ilang cottages kasi sa paligid at malinis naman ang tabing dagat. Mukhang nalilinis ng maayos ang paligid. Nagtago ako sa isang cottage nang mapansin kong may hinuhukay siya sa isang buhanginan. Isa itong parihabang kahon na nakabaon doon. Para malaman ko kung ano ang laman ng nasabing kahon ay naghanap ako ng lugar na pwede kong pwestuhan. Tiempong inilalabas niya ang mga bagay sa loob ng kahon na iyon. Mga maliliit na manika. Yari ito sa halamang gumagapang kaya nagagawa nitong bali-baliin ang mga iyon. Napansin ko kasing pinaglalaroan niya ang isa sa mga ito kaya napailing ako. Mukhang may sayad pa ang matanda maliban sa pagsusugal. Kitang-kita kong nagsasalita siya ng mag-isa habang minamaniobra ang manika. Naisip kong baka kung ano lang naman iyon at napagkatuwaan niya. Maya-maya pa, iniligpitan niya ang manika at muling inilagay sa kahon saka ibinaon ulit sa ilalim ng buhanginan. Noong umalis na siya, ako naman ang pumalit sa kinaroroonan niya. Tumingin ako sa paligid. Nagpalinga-linga muna ako bago ko kinubkub ang buhanginan na kanina ay siyang kinaroroonan ng kahon. Habang ginagawa ko po iyon, ay panay pa rin ang paglingon ko sa buong lugar sa takot na baka nasa paligid lang ang matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mabuti na lang, kaagad kong natagpuan ang nasabing kahon. Kung kaya't dali-dali ko itong binuksan at tinignan kung ano nga ba talaga ang laman. Nagimbal ako sa aking nakita. Puro maliliit na manika nga ang laman ng kahon kagaya ng nakita ko kanina. Para po siyang may divider na bawat sulok ng kahon ay may manikang nakahimlay na sa tansya ko po ay 8 piraso. 8 lang dahil bakante ang pang-9 at pang-10. Wala sa loob na dinampot ko ang isa sa mga iyon. Napakunot-noo ako kasi may nakadikit na litrato sa likuran noon. Walang babalang pinihit ko ang litrato para makita ko. Nanlaki ang aking mga mata dahil nakakabit sa likuran ng isa sa mga manika ang aking litrato. Halos mabitiban ko ang manika at base sa forma nito, dapat na akong kabahan. Hindi lang simpleng laro ang ginagawa ni Aling Lorna, kung hindi may kinukulam siya. Nanginginig na ibinulsa ko ang manikang may litrato ko at ibinalik ang kahon kung saan ko ito natagpuan. Takot na takot ako nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Pinakialaman ko na kasi lahat at napag-alaman kong
mga gamit sa pangungulam ang natagpuan ko. Dali-dali akong umuwi sa aming bahay at hindi nagsasalitang pumanhik sa aking kwarto. Inilabas ko ang manika at sinuri. May iilang hibla ng buhok doon na sa tingin ko ay sa akin iyon. Kaagad akong nabahala. Alam kong hindi basta-bastang bagay ang pangungulam. Ginagawa ito ng isang taong kabisadong kumulam kapag labis ang kanyang galit sa kanyang kaaway. Bukod pa doon, nakita ko kasing ang mga natitirang manika ay puro may mga larawan ng mga kasamahan kong adik din sa sugal. Sila yung madalas ding manalo na kinakainisan ni Aling Lorna. Nag-alala ako at naisip na umalis na naman ng bahay. Nadaanan ko pa nga si nanay na nasa kusina. Tulala na naman at mukhang malungkot. Simula kasi noong 2 na lang kami sa bahay ay palagi siyang ganyan. Tsaka hindi na rin kasi dumalaw sa amin si tatay matapos niya kaming iwanan. Matapos nun ay lumabas ako ng bahay. Nagtungo ako sa sugalan, Kuya Bari. Sa bungad pa lang ay napakarami ng tao, maingay at nagkakasiyahan. Nagkalat ang ulo ng sigarilyo at iba't ibang halaga ng pera. Bawat mesa maging sa sulok ay may mga tao, kaya naman napailing ako. Kung tama ang hinala ko, pabalik dito kanina si Aling Lorna para magsugal. Mas lalo akong kinabahan dahil alam kong dinala niya ang isa sa mga manika dahil kanina ay may napansin akong isinilid siya sa bulsa niya bago siya umalis. Natitiyak kong isang manika iyon. Kinabahan ako. Alam kong may mangyayaring masama ng mga oras na iyon. Tumiyad ako at hinanap sa makapal na kumpulan ng mga tao sina Aling Lorna. Tama nga ako. Nasa duluhan na naman sila. Sa mesa ng mga naglalaro ng sugal. Natatarantang lumapit ako sa kanilang kinaroroonan. Kay lakas ng halakhak ni Demyong habang hinahakot ang kanyang panalo habang nagsisigaw na may pamusta na naman daw siya. Napalapit ako kay Demyong at sinubukan ko siyang kalabitin. Naagaw ko ang pansin ni Aling Lorna. Gayon na lang ang kaba ko nang bigla siyang mapatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang may laman ang bawat tingin niya. Tila ba inuusig ako sa aking ginawa. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang nakakalokong tuwa na ipinapaalam sa akin na alam niyang pinakailaman ko ang mga laruan niya. Kaya naman nang magsalita ang kubrador na si Mang Carding at ang kabo na si Elmer ay umiling ako. Gusto nila akong maglaro pero hindi ko maintindihan kung bakit natatakot ako. Sa pagkakataong ito, Kuya Bari, ibang laro naman ang gusto nilang gawin. Baraha. Tumanggi ako ngunit mas malakas ang loob ni Demyong. Siya ang humarap kay Aling Lorna upang makipagbaraha. Ayusin mo ang paglalaro mo, tanda. Galingan mo, ha? Yang ipapanalo kong pera ay gagamitin kong pamusta bukas. Ha! At nagsimula na nga ang kanilang pagsusugal. Hindi nagtagal. Nanalo nga si Demyong. Nang matalo nga si Aling Lorna, natatawang nilimas ni Demyong ang kanyang pera. Sa pagkakataong iyon, nanlisik ang mga mata ni Aling Lorna sa kanya. Habang patawa-tawa at kubra-kubra ang perang pinanalunan ni Demyong, hinayaan lang niyang magtatawa itong si Demyong, saka siya tumayo. Ang ibang mga manunugal ay nagsitayuan samantalang may nagpaiwan naman. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon upang sundan si Aling Lorna kung saan man siya tutungo. Sinundan ko siya hanggang sa tinumbok niya ang kanyang barong-barong. Pumasok siya doon
saka itinabing ang kurtinang sako. Hindi mapakaling lumapit ako sa kinaroroonan niya at sumilip sa gilid. Nahindik ako nang makita ang pagmaniobra niya sa manika na tila ba binabali ito. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na kinaya, Kuya Bari. Natakot ako para sa sarili ko. Tumakbo ako at bumalik ako sa sugalan. Ganun na lang ang pagkasinda ko nang magkagulo sa sugalan. Tumakbo ako sa loob at gulat na gulat akong nakitang si Demyong nasapo ang kanyang tiyan at hindi mailarawan ang sakit sa kanyang mukha. Halos umiri siya para mawala ang nararamdaman, ngunit mukhang mas naging matindi pa ito dahil maya-maya lang nagsuka si Demyong. Nagsigawan ang mga tao nang makita kung papaano siya bumalikwas at basta na lang nabali na parang sanga. Gimbal na napatingin ako sa kawawang mukha ni Demyong. Tila ay nasa purgatorio habang umaatungal hanggang sa basta na lang lumaylay ang kanyang leeg, kaya nagkanya-kanya na ng pagtakbo ang mga tao. Ako man, Kuya Bari, ay kumaripas din ng takbo. Nanginginig sa takot na pilit kong itinatak sa aking isipan na ang may kagagawan ng krimeng iyon ay si Aling Lorna dahil nakita ko sa kanya ang mga ebidensya. Ilang araw ding walang nakapunta sa sugalan. Lahat ay umiiwas. Dahil sa mga sabi-sabi, napag-alaman ko na si Demyong ay hindi naman pala magaling na sugarol kung hindi isang palalong manluloko at mandaraya dahil sa kanyang ginawa. Isa palang hustler itong si Demyong. Marami ang nagsasabing buti daw sa lalaki ang sinapit nito at sana ay magaya ang iba pang mandaraya sa kanya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin dahil ako man ay isa ding mandaraya. Dahil sa takot ay sinunog ko ang ninakaw kong manika mula sa kahon ni Aling Lorna. Ni hindi ko tinangkang bumalik sa sugalan. Noong araw na may nangyaring masama kay Demyong ay hindi ko na tinangkapang bumalik. Baka matsambahan din ako. Nagsimula po akong magbagong buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hindi na din ako bumalik pa sa pag-aaral. Ngunit nang makita ni nanay ang aking pagsisikap ay natauhan siya at ipinangako sa akin na magsisimula kaming muli. Nagkapatawaran kami ng aking ina. Nitong sumunod na taon, labis po ang tuwa ko nang abutan kami ni tatay ng malaking halaga para gawing puhunan sa pagninegosyo ni nanay. Nagkaayos naman sila ng aking ama. Ngunit hindi naman sila nagkabalikan. Nagkapatawaran lamang sila. Naging katuwang ako ng aking ina sa paglago ng aming negosyo. Magmula noon, sinigurado kong hindi na ako muling mandaraya pa kahit saang bagay, sa hanap buhay man o sa sugal. Isang pangyayaring nagpabago sa aking pagkatao. Isang leksyon na kailanman ay hindi ko malilimutan. Magmula noon ay wala na akong naging balita pa kay Aling Lorna. Isang pangyayaring muntik ko nang ikamatay dahil lang sa pandaraya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Gino. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.